Ayan na mga kababayan, Senador Marcoleta sumabog na mga kababayan at binanatan itong mga nagpapakalat ng fake news, no? Itong mga vlogger na bayaran daw di umano mga kababayan. Ito ang pahayag ni Senador Marcoleta kasi pinapakalat nila may statement daw si Senador Marcoleta about sa 500 pesos Noche Buena. Wala namang nilalabas na statement si Senador Marcoleta mga kababayan. So pakinggan nyo ang kanyang pahayag dito sa Saganang Mamamayan. Eto na ho. Ang budget na higit na pinag-usapan ng mga kababayan natin nito nakaraang mga araw ay hindi yung national budget dyan eh. Kundi yung budget na pambili ng makakain nila na nagkakahalaga ng 500 pesos. Nako, Na ang sabi viral nga yan, no? At ang sabi niyo daw, ay amyendahan na lang natin yan. Huwag na kayo kumain. Tanggalin na yung Noche Buena na yan. Ako, personally, alam ko, hindi sasabihin ni Senador yun eh. Ayan o diba? mga kababayan, no? Alisin natin ang Noche Buena. Dagdag gastos lang yan na walang kwenta. So dami na namang lumalabas na fake news page mga kababayan. Ayan, Kagawad Joey. So yari ka na naman pag kay nahanap ni Senador Marcoleta. Ayan no, alisin na lang doon yung Noche Buena dahil sa nagre-reklamo ngayon sa 500 eh. Mas maganda kayo na po siguro ang maglinaw nito, Sen. Nakikita nyo naman at ayan, pinasinag nga. Yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman, pilit nilang kinakalat. Nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Oo, kaya yan, ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya. Madali mong makausap eh. Opo. May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ka ako kaysa sa NTC, isa sa i-discuss ko mamaya, doon sa sinasabi ko sa yung nagambaga ko kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi, ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Opo. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa. Opo. Ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagay. Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Nasa sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, Opo. DICT. Opo. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo, opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta and its third-party fact checkers, notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. Okay. Opo. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Ikinakalat nila kayo pong mga kababayan natin. Kailangan mag-ingat po kayo. Maging vigilant din kayo.
wag po kayong magpapaninlang, wag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Saan nabanggit niyo yung Cap Joey? May Kagawad Joey. Yun ang Kagawad account. Joey? Yun ang account. yun sa taas. Yun pala. Ayan. So, yun ang may-ari ng Facebook account. Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila ay mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yun. Tapos may kunyari pang, wait lang, totoo ba ito? Merong ipakita mo nga ulit direct, para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May makunyari ba mga question mark, Sen, pero yung picture, Nandiyan na. Naandun talaga. At saka kumalaut na ito eh. Ha? Opo, Kanya-kanya na ng version ito eh. Meron pang tungkol sa Christmas bonus pahayag nyo din daw eh. Ewan ko, yung mga taong yan talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila dyan? Napag-usapan namin Napag-usapan ka namin kahapon yan, Sen. Kung ako pa yung walang sinasabi, ako pa yung ginagamit. Kasi Sen, parang ang pangalan niyo po ngayon ay phenomenal eh. Pagka binanggit po ang Rodante Marcoleta, pag tinype mong gano'n sa Parang langgam yan. Nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo eh. Kaya kahit nga wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan niyo, dinudumog agad, Sen. Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki yun. Malaki. Yun naman pala eh. Kaya pala, Pero sana, kahit na kumikita sana sila, dapat wag silang mandadaya. Hindi mo sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. Opo. So, hindi na nga nakapandaya, nakatulong pa para malaman ng tao yung sinabi ko, kumita pa sila. Ba't hindi na lang ganun? Ay, hindi. Kasi may tinatawag ngayon na rage bait. Yan. Dyan eh, ha? Sen, rage bait. Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ay, oo. Ay, opo. Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun. Baka mas malaki pa yung kikitain doon eh. Alam niyo naman ang mga Pilipino, Sen, mas gusto nila yung chismis eh. Kaysa sa mga totoong bagay. Siguro kung hindi mas masarap pag-usapan, no? Hanggang hindi nasasampulan, Sen. Kasi Ba't hindi na lang kayong dalawang gamitin nila? Ba't ako ba? walang mag-engage. Diyan ba kami sikat? Sabi niya, Kuyo, sino kayo? So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, no? Lalo na dito kay Senador Marcoleta. Ito nga yung pahayag niya, no? Rodante. Ayan. Ito yung pahayag ni Senador Marcoleta about sa mga nagpapakalat. Ayan, sabi niya dito, paglilinaw. Ayan mga kababayan, para makita nyo. So, binanatan niya din dito yung mga bayarang vlogger. Sabi, paglilinaw, wala po akong statement tungkol sa Noche Buena o holiday bonus. Ito po ay fake news mula sa mga bayarang vloggers. Alako? Binanatan ito mga bayarang vloggers na nagkakalat ng mga mapanira at mapanlinlang na post. Hindi rin po ito sagot patungkol sa 500 Noche Buena budget. Maging mapanuri, huwag po tayo basta-basta maniwala sa mga ito. Ayan mga kababayan. Grabe talaga ngayon, no? Antindi. Ginagamit ang pangalan ni Senador Marcoleta dahil sikat, mga kababayan. Ginagamit para siraan ang isang tao, lalo na si Senador Marcoleta. Basahin natin yung mga comments. Sabi, no worries po, alam namin ang galawan ng mga trolls. Ayan, sabi ni Erwin. Chit Cañelas, mas malaki ang tiwala at paniniwala namin sa inyo, Senador Rodante Marcoleta. Ayan. Akala ko totoo yung nabasa ko. Noted, Senador Marcoleta. Ayan. Nag-post na po si Senador Marcoleta. At huwag tayo maniwala, mga kababayan, sa mga pinapakalat ng mga nitong mga fake news page, mga kababayan. Sabi dito, bayad po kasi sila ng PCO. Ayan, sabi ni Bautista Marlon Galolak. Sabi naman ni Lisis Asoralid, mahal ka namin, Senador. Salamat sa pagmamahal at malasakit sa bansa natin.
Lotus B, kisa alam po namin, fake news pero mainam po at nag-post kayo ng sagot. Ayan, mga kababayan. Ako sinora pa rin, mga ganun po sanang nagpapakalat ng fake news ay makasuhan po, senador, para hindi sila nakakasira ng dignidad po. Ayan, salamat po. So yan po yung sagot ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Mag-comment po kayo, no? Kung ano hong masasabi nyo, mga kababayan. At dito sa mga nagpapakalat ng fake news, so may ano din naman yan, mga kababayan, may karma kasi yan. So marahil hindi sila ngayon maparusahan pero babalik yan sa sarili nila. So ayun po, comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, mga kababayan, pa-subscribe din po ng ating channel. Malapit na po tayo umabot ng 400,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel, sa Vincent Tabige channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.